Minsan ganito talaga ang buhay ko bilang OFW. Kahit araw ng linggo ito, pahinga, pero sa makikita nyo, pagala-gala ako dito sa garden. Ano nga ba ang ginagawa ko dyan? Para po sa kaalaman ng lahat, ako ay naghahanap o nagdadampot ng mga tuyong dahon upang itapon sa basurahan dahil ako ay isa sa mga humahanga o naaaliw sa garden na ito, kaya ayokong nakikita na meron siyang mga nakakalat na dried leaves sa green na paligid na inyong makikita. At nakikita nyo rin sa video na to na meron akong hawak-hawak na papel na binabasa. Ito po yung aking topic para sa next week kasi inatasan po tayo ng aming leader sa Couples for Christ na mag-discuss ng topic about zeal for righteousness. So ayan po, nakikita nyo po, inaaral ko yung aking topic. Ganun po ako, kahit matagal pa yung aking pag-discuss sa topic na yon sa aming mga members, bilis kong inaaral o agad-agad kong inaaral ang aking topic dahil ayokong magmukhang walang alam pagdating ng panahon na natukahan akong i-discuss ang topic na yon. So ano nga ba ang napapaloob dito sa Sealed for Righteousness? Ito po ay napapalooban po ito ng 4 na klase ng good people. Ano nga ba yung 4 na klase ng good people? So isa po ito sa mga topic na aking i-discuss, the 4 kinds of good people. At dito rin i-discuss ko rin yung zeal for righteousness, stem from the very basis of Christianity. So dito rin po sa topic na to ay kailangan kong i-discuss ang areas of concern in our own lives and in the lives of our household members. So ganun po ako habang nag-aaral, nakikita ko din ang mga halaman na hindi kaaya-aya tingnan. Kaya nagdadampot-dampot din po ako and then balik na naman sa aking inaaral. At diyan naman sa video ito nakikita nyo na meron akong hawak-hawak sa aking kanang kamay. Ito po ay ang rake na ginagamit ko sa pagtanggal ng mga damo na hindi maganda tingnan sa garden. So ganun po ang buhay OFW ko dito sa Spain. Kahit day off, hindi po ako mapakali, hindi ako mapalagay sa isang lugar basta may nakita akong hindi maganda tingnan na nakahalo sa garden. Kahit nag-aaral ako ng aking topic, biglang ilalagay ko sa lamesa, ilalapag at kukuha na naman ako ng mga bagay-bagay na aking gagamitin upang linisin ang aming garden. So ganun po ako kamapagmahal sa aming garden kasi isa po ako sa mahilig sa mga bulaklak. Bulaklak po ang isa sa aking mga gamot para sa mga homesickness o ano pa mang mga nararanasan namin dito sa abroad, like namimiss namin ang aming mga mahal sa buhay. Pag ako'y nasa garden na, halos nawawala o pansamantalang nawawala ang aking pag-iisip sa mga mahal ko sa buhay sa Pilipinas. So ganun ka busy ang aking routine sa bansang Espanya. Hindi po ako mapakali sa isang tabi hanggat ako'y merong panahon o meron akong bakanting oras. Ginugugol ko talaga yan sa mga gawaing bahay at sa gawaing garden na aking nakikita. So mapapansin nyo dyan na ako po ay busy dahil meron po akong nakita na mga binunot na damo na hindi siya magandang tingnan na nakahalo sa green na garden na yan. Kaya parang winawalis ko gamit yung bakal na pangwalis nila, rascador ang tawag nila dito, rastrillos, parang ganon sa Spanish, para iraskar o kudkurin yung mga dumi sa tabi-tabi. So yan po, ako po ay abalang-abala sa lahat. At sa makikita nyo dito sa video na to, ayan, nakaikot na po ang ating camera at sa ibang banda naman ako ng garden. So nakadress pa po tayo dyan dahil galing pa lang kami sa simbahan. Pagkatapos magsimba ay tumuloy po tayo sa aming gatherings, ang aming weekly household
household session with my brothers and sisters in Christ. So ganun po ang aking kinabibisihan. Ayan, nakikita nyo po, payuko-yuko at parang nagwawalis ako dyan. So ginagamit ko yung bakal na yan na yan ang substitute ng walis tingting nila dito sa abroad kasi wala namang walis tingting. So ang ginagamit ko yan ay rastrillos. Tama ba yung term ko? Rastrillos? O para siyang rake na parang tinidor na ginagamit sa pag gadgad o ginagamit nila sa pagkayod ng mga basura na lalo na yung mga nasa kasulok-sulukan. So napakalinis po ng garden, isa po sa aking tambayan kung ako ay nag-iisa at ayaw kong mag-isip ng mga stress sa buhay. Ang ginagawa ko po ay nagiging busy po tayo sa garden. So balik po tayo dun sa topic kasi isa sa mga importante po nating malaman ang narinig nyo na 4 kinds of good people. Isa po ito sa aking mga topic na i-discuss during the household next week o isa po ito sa mga topic na aking i-discuss next week on our household. Ngayon lang ba ninyo narinig o ngayon nyo lang ba narinig ang ibig sabihin ng kinds of good people? At naka-specify dito na meron 4 na klase ng good people. So, ibig ba sabihin kapag good people ka na o good person ka na ay ligtas ka na or makakatanggap ka na ng kaligtasan sa langit? Hindi po. Hindi po ito assurance na kung ikaw ay good people o good person ka, ay ligtas ka na sa mga kasalanan na ginawa mo dito sa mundong ibabaw. Hindi po. Kung mamarapati ninyo at magkakaroon po ako ng panahon, ay i-discuss ko po ang aking nalalaman tungkol dito o aking yung aking interpretation about the 4 kinds of good people. Pero ayan, nakikita nyo, nagbabasa na naman ulit ako kasi ganun po ako mag-prepare ng aking topic. Matagal pa yung nakatoka sa akin. Actually, sa 17 pa ako ng September dyan magdi-discuss sa topic na yan. Pero ako yung taong ayoko yung ora-orada. Ayoko yung rush ako, nira-rush ko ang lahat kasi pag ako'y natukahan, kailangan aralin ko agad-agad para malaman ko ang deep meaning ng mga nakasulat dyan sa papel na yan na aking binabasa. Ganun po ako, kahit bumalik tayo noong estudyante pa ako, way back when I am a student, when the teacher or when the professor gave us assignment, I do it as early as I can bago ako mag-enjoy sa anumang kabibisihan ko. So, isa po nga sa kind of people are those who do no evil, yet do not devote themselves faithfully to doing good. So, 'di ba? So, importante 'yan na malaman natin na kahit good person tayo, hindi pa ito assurance na ligtas na tayo sa mga kasalanang ating ginagawa. Mabait kang tao pero hindi ka faithfully gumagawa ng mga gusto ng Diyos.